Ating pag-usapan ang patungkol sa stock market, ay alamin muna natin kung ano ang investing at ano-ano ang mga investment vehicle ang pwede nating pagpiliang pag-investan bukod sa stock market. So ano nga ba ang ibig sabihin kapag ikaw ay nag-invest? Well, investing means the act of committing money or capital to an endeavor with the expectation of obtaining an additional income or profit. Sa madaling salita, ito ay ang puhunang pera o kapital na ilalagay mo sa isang bagay gaya ng negosyo, real estate, mutual funds, stocks, at iba pa para ito ay lumago. Ang paboritong definition ng investing ay ito. Investing means putting your money to work for you. Diba? Taray, ang pera mo ang magtatrabaho para sa'yo. Karamihan sa atin ay nagtatrabaho para kumita. Kung gusto mong madagdagan ang kita mo, kailangan mong mag-overtime sa trabaho. Ang problema, may limitasyon kung hanggang ilang oras ka lang pwede magtrabaho sa isang araw. Kapag ganito ang siste, ano ang silbi ng maraming pera kung wala ka namang panahon para ma-enjoy ito? Dito ngayon papasok ang investing. Kapag pinagtatrabaho mo ang iyong pera, pinapalago mo ang iyong kita habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay nakasakay sa jeep, habang ikaw ay natutulog, at habang ikaw ay nagpe-Facebook. E paano mo nga pagtatrabahuin ang pera mo? Well, ilalagay mo ang iyong hard-earned money sa mga tinatawag na investment vehicles gaya ng una, stocks. Kapag bumili ka ng stocks o shares ng isang kumpanya, ikaw ay magiging part owner nito. Ibig sabihin, isa ka na sa mga may-ari o stockholder o shareholder ng kumpanya. At bilang part owner, makakakuha ka ng bahagi sa profit o kita ng kumpanya. Ang tawag dito ay dividend. Halimbawa, ang PLDT. Alam naman natin na pagmamay-ari ito ni Manny Pangilinan. Pero alam nyo ba na hindi lang siya ang may-ari nito? In fact, hulaan nyo kung ilan ang may-ari ng PLDT. 2, 3, 5, 10? Hindi. Libo-libo. Tama. Libo-libo ang kasosyo ni Manny Pangilinan sa PLDT. Libo-libong tao at kumpanya ang nagmamay-ari nito. Bakit at paano? Para makapag-expand ang isang kumpanya, kailangan nito ng pera. Para makapagtayo ng mas malaking factory, mag-install ng maraming telepono, o mag-hire ng mas maraming trabahador. Para makapag-generate ng puhunan para dito, ang karaniwan sa kumpanya na magbenta ng shares o stock nito. Ibig sabihin, pag bumili ka ng stocks ng company, may small part ka na sa company. Kasosyo ka. At dahil kasosyo ka, maaari ka makatanggap ng maliit na bahagi ng profit nito. Kapag shareholder ka, isa ka sa mga may-ari ng negosyo. Isa ka na sa libo-libong may-ari ng PLDT halimbawa. Bilang shareholder, damay ka ngayon sa success o failure ng company. Ibig sabihin, pag kumita ang PLDT, kikita ka rin. Pag nalugi, syempre lugi ka rin. Tingnan natin ang pros sa pag-invest ng stocks. Ang pros nito ay kumpara sa ibang investment vehicles, malaki ang potential na lumaki ang pera mo dito. May bonus kang kita dahil sa dividend. Pwede kang bumili ng stocks ng iba't ibang kumpanya. Ang tawag dito ay diversification. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano ang diversification. Tingnan naman natin ang cons sa pag-invest ng stocks. Ang presyo ng bawat share ay nagbabago araw-araw. Kaya pwede kang malugi o kumita araw-araw. Hindi lahat ng kumpanya ay nagbibigay ng dividend. Kapag nalugi ang isang kumpanya kung saan ay isa ka sa mga stockholders, may posibilidad na mawala din ang iyong investment. Pangalawa sa investment vehicles ay bonds. Kapag bumili ka ng bond, ikaw ay nagpapahiram ng pera sa isang kumpanya o sa isang government. In return, babayaran ka nila ng interest at sa kalaunan ay babayaran nila ang halagang pinahiram mo. Para ka lang nagpa 5-6 sa kanila, ganyan. Ano naman ang pros ng pag-i-invest sa bonds? Kumpara sa stocks, mas safe at stable ang bonds. Halos risk-free ito. Ang cons naman nito,
Kaunti lang din ang potential na kikitain mo dito dahil mas mababa ang interest rate ng bonds kumpara sa stocks. Malaking pera ang kailangan dito para makabili ng bond. Hindi naman uutang ang gobyerno ng 5,000 lang, di ba? Pangatlo sa investment vehicles ay mutual funds. Ang mutual fund ang pinaka-basic na investment vehicle. Kapag bumili ka ng mutual fund, nakikiambag ka sa ibang mga investors para makalikom ng sapat na pera. Ang perang ito ay ibibigay nyo sa isang fund manager na siya namang mamimili kung saang investment vehicles niya ito ilalagay. Ang pros naman nitong mutual funds, perfect ito sa mga taong walang oras at totally walang alam tungkol sa investing pero gusto nilang mag-invest. Ang pera mo ay naka-invest sa iba't ibang investment vehicles. Ang cons naman nito, bahagi ng binabayad mo sa mutual fund ay napupunta sa fund manager bilang komisyon nito at sa kung anik-anik pang fees. Wala kang control sa iyong investment dahil ang fund manager ang gumagawa ng lahat ng desisyon, real estate, negosyo at iba pa. Marami pang mga investment vehicles out there. Tandaan, kahit sa investment vehicle ka mag-invest, huwag mong kalimutan na kaya tayo nag-invest ay para magtrabaho ang pera natin, para madagdagan ang ating kita. Bago kayo pumasok sa isang investment, make sure na alam at naintindihan nyo ang lahat ng tungkol dito. Magbasa, mag-aral at magtanong. Anyway, ang kakampi mo sa investing ay ang oras. At kailangan mo ng mahabang pasensya. Gusto ko lang i-emphasize na ang pag-i-invest ay hindi isang get-rich-quick scheme. Hindi ka agad yayaman kinabukasan o next month. Taon ang bibilangin bago mo makuha ang ani sa iyong investment. Kaya nga mas maganda na mag-invest habang ikaw ay bata pa. Dahil mahaba pa ang oras at panahon para mapalago ang pera mo. So ano, malinaw na ba sa inyo? Kung hindi pa, mag-question and answer portion tayo. Tanong, kapag nagpundar ka ng 2,000 para magtayo ng isang sari-sari store, investment ba ito? Sagot, oo. Dahil kapag maganda ang pamamalakad mo sa iyong sari-sari store, ay tiyak na lalago ang 2,000 pesos mo. Tanong, kapag bumili ka ng latest model ng iPhone sa halagang 35,000 pesos, investment ba ito? Sagot, hindi. Dahil ang cellphone gaya ng ibang mga gamit ay naluluma. Kung ibebenta mo ito matapos mong gamitin ng ilang buwan, hindi mo na mababawi ang 35,000 pesos mo. Plus, gagastos ka pa para sa load. Tanong, kapag palagi kang tumataya sa loto, investment ba ito? Sagot, hindi. Dahil wala kang kasiguraduhan na mananalo ka, ang tawag dyan ay sugal. Tanong, investment bang maituturing ang savings account mo sa bangko? Sagot, hindi. Dahil ang average interest rate na ibinibigay sa iyo ng bangko bawat taon ay 3.5% lamang. Ang average inflation rate ng Pilipinas ngayon ay nasa 5.5% kada taon. So, kinakain lang ng inflation ang kinikita mo sa bangko. Ano kamo ang inflation? Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng serbisyo o ng isang produktong binibili ng isang consumer. Nakakatuwang isipin na 8 sa bawat 10 tao ay may savings account sa bangko. Pero nakakalungkot ding isipin na 1 lang sa bawat 10 tao ang marunong mag-invest. Ang binibigay na interest ng bangko bawat taon ay 2% to 3.5% lamang. It does not beat the 5.5% average inflation. Ito ang dahilan kung bakit ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap. Kulang sa kaalaman ang karamihan sa atin kung paano mapapalago ang ating kita. Sa ganon ay matalo natin ang inflation. Alam niyo ba na only 1% of Filipinos are investing in the stock market? Ang 99% sa atin ay nag-iimpok lang sa bangko o nag-i-invest sa iba't ibang investment vehicles. Yung iba, tumataya sa loto na hindi naman maituturing na investment yun. Ito ay sugal. Ano ba ang stock market? Sabi ni Google, the stock market is a place where shares of stock of publicly listed companies are bought and sold. Himay-himayin natin itong definition ni Google kay stock market sa 3 bahagi. Una, the stock market is a place.
Ang stock market ay isang palengke na medyo sosyal at gaya ng isang palengke may mga tindero-tindera rin dito. Pero imbis na karne, gulay, isda at prutas ang paninda nila, ang mabibili mo dito ay ang tinatawag na stock. Dito sa atin, ang Philippine Stock Market ay matatagpuan sa Philippine Stock Exchange o PSE sa Ortigas at sa Makati. Dati, ang stock market ay para talagang palengke kasi nagsisigawan ng mga tao at kailangan nilang gumamit ng mga hand signal para magkaintindihan sila sa gitna ng mga sigawan. Pero computerized na sila ngayon kaya wala nang sigawan. Pangalawa, share of stock. Ang stock ay isang bahagi ng pagmamay-ari o ownership ng isang kumpanya. Isa lang ibig sabihin ng stock, share o shares of stock. Kapag ikaw ay bumili ng stock sa isang kumpanya, ikaw ay magiging isa sa mga may-ari nito. Ang tawag sa iyo ngayon ay isang stockholder o shareholder. At bilang isa sa mga may-ari, ikaw ay makakakuha ng dividend o bahagi ng kita ng kumpanya. Ang stocks ay isa sa mga investment vehicles. Pangatlo, of publicly listed companies are bought and sold. Ang mga publicly listed na mga kumpanya lang ang pwedeng magbenta ng stock. Para maging public ang isang kumpanya, kailangan nitong mag-apply sa Philippine Stock Exchange. Ang PSE ang responsable sa screening ng kumpanya para matiyak nito na ito ay legal, may track record ng negosyo at hindi bigla-biglang nawawala. Taon-taon, dumadami ang listahan ng mga kumpanya sa PSE. Bakit kailangan i-public ito ng company? Well, para magkaroon sila ng dagdag na puhunan para matugunan ang kanilang paglaki. Ang isang kumpanya lumalaki ay lumalaki din ang gastos. Pwede silang mangutang sa bangko o kaya ay mag-issue ng bonds. Yun nga lang, madadagdagan ang gastusin nila dahil sa interest ng inutang nila. Para maiwasan nilang magkautang, maghahanap sila ngayon ng mga investors sa pamamagitan ng pagbebenta ng stocks. Paano ba kumikilos ang stock market? Ang tawag naman sa mga tindero-tindera ng stocks ay brokers o stockbrokers. Sila lang ang binigyan ng authority ng PSE para bumili at magbenta ng mga shares of stocks sa mga investors na katulad natin. Pero sa pangkalahatan, pwede ka lang bumili at magbenta ng stocks sa isang broker. May dalawang klase ng broker, ang live broker at ang online broker. Ang live broker ay isang licensed professional na hahawak sa iyong mga stocks. Siya ang tatawagan mo kapag may gusto kang bilhin o ibentang stocks. Ito ang tradisyonal noon. Ang pros nito, pwede kanyang mabigyan ng payo tungkol sa iyong investment, personal. Ang cons naman nito, mas mataas ang transaction fees, up to 5% dahil kasama dito ang komisyon. At dahil may komisyon, meron itong minimum na investment requirements na pwedeng umabot sa ilang milyong piso. Ibig sabihin, wala kang ganitong kalaking halaga ay hindi ka pwede mag-invest sa stock market. Pangalawa sa klase ng broker ay online broker. Sa online broker naman, ikaw mismo ang bibili at magbebenta ng iyong mga stocks sa pamamagitan ng computer na may internet access. Ang pros nito, sobrang baba ng transaction fees for as low as 0.25%. Pwede ka na mag-invest sa halagang 5,000 pesos. Meron silang samot-saring mga reports at mga information sa bawat publicly listed companies na makakatulong sa iyong desisyon kung saang mga kumpanya ka mag-i-invest. Ang cons nito, ikaw mismo ang bibili o magbebenta ng iyong mga stocks, so kailangan mong mag-aral ng kaunti. Maraming online broker dito sa Pilipinas tulad ng Call Financial, First Metrosec na hawak ng Metrobank, BDO Nomura na hawak ng BDO, BPI Trade na hawak ng BPI at PhilStocks. Actually, marami pang iba. Pero para sa akin personally, ang Call Financial ang the best. Sila kasi ang pinakamalaking online broker ngayon sa buong bansa. Marami silang mga research, reports, at mga information sa bawat kumpanya. Meron silang listahan ng mga kumpanyang nire-recommend nila para sa ating mga long-term investors. But wait, there's more. Ang Call Financial ay isa ring publicly listed company, kaya pwede ka ring bumili ng stocks nila. Disclaimer lang po, hindi po ako empleyado o ahente ng Call Financial,
Hindi rin ako binabayaran para i-recommend ko sila sa inyo. Isa lang ako sa happy and satisfied customer ng broker na ito since 2015 pa. Paano ka kikita sa stock market? Bilang isang long-term investor, may dalawang paraan para ikaw ay kumita sa stock market. Ito ay ang mga sumusunod. Una, dividends. Kagaya ng nabanggit ko sa itaas, ang dividend ay kita ng isang kumpanya na ipinamamahagi sa mga stockholders. Dahil sa dividend, ang iyong investment sa stock market ay maituturing na isang passive income. Your money grows without you doing anything. Ang galing, di ba? Sa experience ko, may mga company na nagbibigay ng dividends once a year, meron ding twice. Iba-iba, depende sa declaration ng kumpanya. Meron ding company na hindi nagbibigay. Pangalawa ay capital gains. Kapag ang isang kumpanya ay lumalaki, ang presyo ng bawat share nito ay tumataas din. Halimbawa, noong 2003, bumili ka ng 50 stocks sa Jollibee Food Corporation. Noong time na yon, ang presyo bawat share ay nasa 20 pesos lang. So, ang total investment mo ay 50 stocks times 20 pesos is equals to 1,000 pesos. Dahil patuloy sa paglaki ang Jollibee, ang presyo ngayon ng bawat share nila ay umabot na sa 230 pesos as of July 2019. Kung ibebenta mo ang lahat ng share mo sa Jollibee, ang makukuha mo ngayon ay 50 stocks times 230 pesos is equals to 11,500 pesos. Ito ang kinita mo. At take note, hindi pa kasama dyan ang dividend at ang compound annual growth rate. Hindi ba delikado ang stock market? Maraming natatakot mag-invest sa stock market. Kapag ang isang tao ay nag-invest dito, ang tingin sa kanya ng karamihan ay suicidal. Sa katunayan, 80% of stock market players lose their money. Maraming tao ang namumulubi dahil sa stock market. Hindi lang ilang milyong piso kundi bilyon ang nawawala sa kanila. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sila ay nagtitrading at hindi sila nag-i-invest sa stock market. Malaki ang pagkakaiba ng trading at investing. Ano ba ang trader? Ang isang trader ay bumibili ng mga stocks at pagkatapos ay ibebenta ang mga ito sa loob lamang ng isa o ilang araw. Minsan nga oras o minuto lang Nakabantay sila lagi sa fluctuation o pagbaba at pagtaas ng presyo ng bawat stocks. Kapag bumaba ang presyo, bibili sila. Kapag tumaas, magbebenta sila. Ang trading sa stock market ay parang sugal. Kung wala kang alam tungkol sa technical analysis, fundamental analysis, indicators at kung ano-ano pa, parang mo na rin ipinamigay ang pera mo sa stock market. Pero kung ikaw ay may alam at magaling sa mga ito, may posibilidad na ikaw ay maka-jackpot. Ano naman ang investor? Ang isang investor ay bumibili ng mga stocks at ibebenta lamang ito pagkalipas ng 5 hanggang 20 taon. Minsan mas matagal pa dun. Ano naman ang diversification? Sabi sa isang quotation, do not put your eggs in one basket. Kung mapapansin ninyo ang larawan sa taas, yan ang simpleng illustration at definition ng diversification. Yung itlog, yan yung pera mo na pinaghirapan mo. At yung basket, ay yan naman yung investment na paglalagyan ng pera mo. Ang diversification ay ang paglagay ng pera mo sa iba't ibang investment para kung sakaling malugi ang isa, safe pa rin dahil posibleng kumikita ka pa rin sa iba. Dapat maunawaan natin na ang lahat ng klase ng investment ay maaaring malugi. Halimbawa, ang stock market ay bumagsak noong 2008 dahil sa global financial crisis. Damay na rin dyan ang mutual funds dahil sa stocks din ini-invest ang equity mutual funds. Sabihin natin nag-invest ka rin sa real estate. Dami pa rin yan dahil may bibili pa rin ba yan matapos hagupitin ng bagyong Undoy? Meron din namang insurance company din na nalulugi at nababankrupt. Meron ding underperformance na VUL o Variable Unit Link. At ang pinakamalalaking bangko pwede rin malugi at magsara. Katulad na lang ng Lehman Brothers Holding Incorporated. Ito ang pang-apat sa pinakamalaking investment bank sa US pero nagsara noong 2008 dahil sa bankruptcy. Isipin mo na lang,
Ano ang gagawin mo kung pinasok mo lahat ng savings mo sa iisang investment vehicle lamang at bigla itong tinamaan ng malas? Kaya dapat laging mag-ingat. Dahil dyan, ang tamang diversification strategy ay mag-invest sa iba't ibang assets na hindi related sa isa't isa. Sa ganitong paraan, bumagsak, mabutas o manakaw man ang isang basket nang hindi mo inaasahan, buo pa rin ang ibang itlog mo sa ibang basket. Tanong, may pera na ako, mag-i-invest na ba ako? Sagot, wag muna. Aral muna bago invest.